Yan! Grabe! Maghapon nag-uulan, kaya hindi tayo makagawa ng video. Kaya anong oras na ba? 5, alas 5 na ng hapon. Kanina medyo lumiwanag, uminto ulan. Medyo parang sumikat-sikat pa nga yung araw eh. Kaso ang problema, sakto naman may nagbibilihan dito sa pwesto natin ng poultry supply. Yan mga 5 eh, wala rin tayong oras, wala tayong chance mag-video. Ngayon naman eh, inabot tayo ng hapon. Doon lang nahinto ng konti ang mga bumibili. Tapos medyo malakas pa ulang kanina. Ngayon lang, dahil nga hapon na, medyo siguro nagpakain na sila kanina. At saka medyo nahinto na ngayon. Kaya ngayon natin, titignan yung ating isang ibon dito. Dahil meron ako isang ibon dito mga siguro. Kung nakikita nyo, isa siyang young bird. Ayun o, meron tayong isang young bird dito. Medyo madilim na kasi. Kaya, ayun na, medyo lumilintik-lintik na naman. Medyo madilim na kasi, kaya ano na, hindi natin masyado makita. Pero yan, kukunin natin dyan sa kanyang pinaglalagyan. Kaya siya nakahiwalay dito, mga 5, dahil nga isa siyang young bird na may one eye. Ito dalan to ng tropa groups natin. May one eye siya, gagamutin natin mga 5, dahil nga gusto ko siyang gawing flyer. Naawa naman ako dahil nga may one eye siya. Pag eto, napagaling natin, eh, lalagay natin siya dun sa ating Taiwan loft na napakalaki, napakaganda. Komportable siya dun mga 5. At higit sa lahat, merong waiting area. Okay, bali din natin siya lalagay kapag eto gumaling, para patutunin natin hanggang sa mawala siya mga hindi, hanggang sa matuto siya sa atin. Tapos try natin siyang isakay-sakay sa truck mga 5, sa club. Dahil nga medyo malapit-lapit na yung ating pinagsasakyan, dito na lang mismo sa pwesto ang sakayan natin. So, ang gagawin natin ngayon painumin natin yung ibon na to. Young bird lang siya. May sakit siya mga 5, kaya hiniwalay ko. Patututunin natin. Titignan natin kapag medyo tumagal na, napatuto natin, kung hanggang siya aabot. Baka mamaya, low fly lang, mawala na siya sa akin. Yon, bali inaabot na tayo ng gabi mga 5, dahil nagkakal na naman tayo, kaya nahinto na naman. Bali ito, hawak ko na pala yung ibon. Ang ganda ng kulay niya oh. Isa siyang, hindi siya red check mga 5 yun oh. Nakikita niyo, parang hindi naman siya red check. Para siyang ano, para mag-grisel ayun oh. Kasi may mga puti-puti banda dito eh. Para magkaka-grisel yung kanyang kulay. Pero pag tinignan mo siya, parang pula lang siya na medyo mapusyaw lang. Young bird mga 5 ito oh. Ang cute niya, kasi ito medyo maliit lang na ibon. Kaya gagawin natin gagamutin natin siya dahil kawawa naman. Dinala to sa akin ng tropa medyo maluha-luha yung mata niya. Ayun siya mga 5. Alam mo kapag ang young bird may, o kaya may isang kalapati na may sipon mga 5. Tingnan niyo yung kanyang, ito pa umpisa na to, pa umpisa na talaga yung kanyang one eye. Hindi na lang natin talaga, medyo maluha na talaga na konti. Yung kanyang, hindi kasi makita dahil medyo matilim na. Yung kanyang kulay dito, yung kanyang balikat, medyo may magaspang na portion na parang mabasa-basa. Kasi dyan niya kinakaskas yung kanyang mata kapag naiirita siya. Dahil nga nagkakawanay yung ibon. Pansinin niyo yung mga nagkakawanay nyo. Yung banda niyang dito, o kaya kung dito yung may one eye, doon yung may mga parteng basa. Ayun o, may parte siyang basa na pag kinakaskas niya yung mata, dyan dumidikit. Tapos pag naninigas parang malagkit yung ano niya, parang nagdidikit-dikit yung mga balahibo. Bali isang young bird ito, kawawa naman kasi hindi ko lang alam kung marunong to sa tropa pips natin. Pero tingin ko dito medyo may edad na ng konti, hindi na siya young bird na young bird. Kasi hindi na siya umiiyak-iyak mga 5. Medyo madilim na kasi dahil oras na mag-aalas 6 na. Mag-aalas 6 na ng hapon, medyo malapit na tayong pasara. Alas 7, sarado na tayo 7:30, mga ganyan na sara natin Inabol lang natin tong video. Ayan o. Ngayon papainumin natin siya ng gamot. Total mag-isa lang naman siya. Hindi na tayo kasi minsan pag marami, ang ginagawa natin sa powder tayo gumagamit. Sa tubig natin nilalagay. Kapag marami, dahil isa lang siya, gagamitin na lang natin tong isang tawag dito, ating Pure Gold. Si Pure Gold medyo maganda yung medyo mas mabilis yung recovery kapag Pure Gold ang ginagamit natin. Hindi sponsor to mga 5 baka naman try kasi. So ayun, try natin siya subuan para medyo gumaling yung ating young bird. Para pag medyo magaling na siya, siguro papainumin natin ito mga, dahil paumpisa pa lang, 3 to 5 days ang gamutan nito mga 5, dahil nga bata pa, tsaka paumpisa pa lang. Pero pag malala, 5 to 7 days ang gamutan niya na dire-diretso. Dapat wag niyong hihintuin kahit na medyo okay na siya, diretso pa rin yung treatment. O yan mga 5, papainumin natin. Ito ang ginagamit natin pag paisa-isa lang.
5 para may ibang laman. Ano na naman kaya ito? Hanggang dito pa naman sa gamot ko eh. Meron na naman tayo. Meron tayo sulat. Gabi na eh. So ayan, shoutout na natin dahil nga andito na naman yung ating mga pa-shoutout na tropa pips. Lagi ko kayo naaalala. Sinusulat ko pa to isa-isa. Kasi ko dahil sa sobrang dami, pailan-ilan lang ang shoutout natin. Hindi na lahat kasi minsan sa isang video natin, ang dami nagpapa-shoutout. Hindi ko kaya. So ayan, bali shoutout na natin si John Lester Gamboa, si Edwin Arevalo ng Muntinlupa, si Michael Colasi ng Tondo, Manila, Kicks Love TV, Pandakaki, Jeffrey Gamundoy, at shoutout natin last kay SGTPH ng Imos, Cavite, Pogi Treble Lock pa nga, 5. Gwapo rin siguro ito. Parang tong ibon. So ayan, ito yung mga shoutout natin ngayon. Nasingit pa natin dito sa gamot natin. Bali, ito yung gagamitin nating gamot na 5. Maliit lang siya. Ito yung laman ng ating Cure Gold. Napakaliit lang na, madilim na kasi, no? Na capsule. Gagawin natin dito isang isang subuan lang a day. Pero pag sobrang lala, halimbawa 2 mata na, hindi na 1 eye yun, 2 eye na yun. Pag 2 mata na, just medyo talaga sarado. Ang ginagawa ko, umaga, hapon, okay naman, nare-recover natin. Pero pag ito pa umpisa lang, saglit lang to, 3 days lang to, patay na to. Ay, hindi, buhay to. Mabubuhay ito, mawawala yung kanyang sipon. Gagawin natin dahil nga capsule siya. Nakita nyo yung kaninang dyan, yung tumutulo dyan na naiipon sa may isang balde. I-dip lang natin to para madulas, basa, mga 5. Gagawin natin. Ayan o. Ayan tumutulo pa. Bali maganda kasi pagbasa. Dire-diretso dun sa kanyang kasi medyo malagkit ito kapag hindi siya basa kasi napunta sa lalamunan niya. Gagawin natin, painumin natin ng isang capsule ngayong araw na to. Okay na. Tapos bukas isa ulit, tapos sa susunod isa ulit. Yung 3 days nito mga 5 okay na to. Pwede na natin siyang ilagay dun sa ating Taiwan Loop na napakalaki, na napakaganda, komportable ang mga ibon, at may waiting area. Huwag nyo kakalimutan yung waiting area natin dahil hanggang dito sa kinalalagyan ko, nakikita ko pa yung ating waiting area dyan sa sobrang luwang. Naaaninag ko. So ayan, bali ito yung nakuha natin young bird. Dala ng tropa pips natin to. Nakita ko lang ito na may 1 eye kaya kinuha natin. Try natin patutunin kung mapapatuto natin dahil nga sa tingin ko nasa 5 months na siya. Malas natin kapag umuwi pa siya sa may-ari at doon talaga siya nababagay. Baka doon talaga siya nararapat na matuto. Pero pag napatuto natin, swerte natin. Tapos, karga natin sa truck. Hanggang sa mawala. Hindi, hanggang saan siya mapunta. Kung hanggang saan ang kaya niya. Ayan, ang ganda ng ibon, no? Gray cell siya. Hindi siya red check. Gray cell. Whoop! Ang galing to.